No? Dahil naumpisahan na din po natin yung tungkol sa ICC, mga bossing, rektahin na ho natin ito. Ano? Sabi ni Kaufman, hindi na aabot doon sa susunod na gagawin. At mapapauwi na ang dating Pangulong Duterte. Ipinaliwanag po nung lawyer, nung mga biktima, mga kababayan. At eto po, dito po maiintindihan natin, talagang bumalabs na makauwi agad ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan ho. Parang kampante itong si Attorney Kaufman na hindi na raw aabot doon sa confirmation of charges hearing laban po sa dating Pangulong Duterte. Ayun, confirmation charges hearing, mga kababayan, pagkumpirma, no? Kinukumpirmado, ganito, ganyan, Ngayon, ang lawyer naman po o tagapagtanggol ng kabilang panig, mga bossing, nung mga nabiktima di umano nung panahon ng EJK, mga kababayan, sabi ay kumpiyansa kami diyan, no? Kumpiyansa kami na tutuloy-tuloy ang hearing. No, hindi mapapauwi agad yan. Bakit daw ho? Kampante sila bago pa mangyari yun ay madidismiss at mapapabalik na ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po Madidismiss ha. Actually, mga DDS, nandiyan ba kayo? I-announce ko na, no? Papauwiin na si dating Pangulong Duterte ngayong araw. April Fool's Day. Joke only. Kayo naman, wag kayong aasa agad-agad. Madidismiss daw. Ano po ang sagot ng lawyer ng mga nabiktima di umano? reaction nyo? Well, sa amin naman, sa mga biktima po, kampante naman kami na talagang may jurisdiction ng ICC. Kasi Doris at Alvin, 4 lang ang titingnan ng ICC. Maputol ko lang ho dyan, sandali, mga kababayan. Biruin mo, yun yung pinaglalaban nila. No? Walang jurisdiction sa Pangulo. Ayaw nilang malitis ang dating Pangulo, mga kababayan. Ayaw nila. Yun na yung kumbaga para mailigtas ang dating Pangulo. Hindi ba? Hindi talaga yung, hindi namin ginawa yan at mapapatunayan namin lahat yan na wala kaming kasalanan dyan. Hindi. Ang ginagawa ho nila, mga boss chief amo, sir, walang jurisdiction ng ICC kaya hindi dapat litisin ng dating Pangulo, etc., etc. Kung ako doon sa mga tagasunod, sa mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, kung ako, mas gugustuhin ko na matuloy. Diba, Leif Morgan? Gusto ko matuloy. Bakit? Malalaman ng sangkatauhan ng Pilipinas. Tingnan nyo, ang dating Pangulong Duterte, absuelto na ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Kasi kapag kayong ganyan, malabo yung sinasabi nyong gusto namin maging bayani si Duterte. Sabi ni Binoy, bayani ka, boss. No? Magtatadak sa isipan ng tao. Kunyari, kamatayan ng dating Pangulong Duterte na hindi nalilitis. Ang tatatak sa isipan ng tao, Berdugo ang dating Pangulo. 'Di ba? Hindi nalinis yung pangalan. Malabong maging bayani. 'Di ba? Pero kung sakali nalinis, nalites, na ipagtanggol nila ang kanilang sarili, di baka posible pa yung sinasabi ninyo na maitayo ang rebulto ng dating Pangulong Duterte sa gilid ni Rizal. Di ba? Bayani pa, baka lang ha. Pero napakalabo ho niyan. Ano yung 4 na to? Una, does it have jurisdiction materia? May subject matter jurisdiction ba siya? Meron po, kasi crimes against humanity ang charge against kay Mr. Duterte. Saka panahon pa ho yan, 2011, dahil nga po yung sinasabi natin na pagrespeto ng ICC sa Pilipinas. Okay, ang sakop lang nitong investigasyon na ito, ang sakop lang nitong paglilitis na ito ay 2011 to 2019 kasi labas na ang Pilipinas pagkatapos ng mga panahon na yon. Diba? Kaya nga 43 lang Kaya nga 43 lang. Pero ang sagot ni Inday Sara Duterte, 43 lang pala yung
namatay, nasaan yung crimes against humanity doon? Sagot sa kanya nung mga mga lawyer, ilan po ba kailangan patayin ng presidente para maging crimes against humanity? Hmm. 'Di ho ba kahit 2, 3, mga kababayan, papasok na ho yan do'n. Ikalawa po, yung mga charges ba ay within the time jurisdiction ng ICC, within nga Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Dahil nga po nirerespeto ng ICC ang Pilipinas, mga boss chief amo, sir, hanggang 2011 to 2019 lang ang kino-cover nila diyan sa paglilitis na yan. Which is, yun pong mga panahon na yon, tayo po ay kaanib sa ICC. po talaga kasi within November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ikatatlo po, ito po bang mga charges against kay Rodrigo Duterte ay nangyari sa loob ng Pilipinas? Oh, saan ba? Wala naman. Alangan namang sa China, di ba, Boss Bullet? Oh, malamang sabihin yan. Naku, maka-China talaga kayo. Nung state party pa po siya sa Rome Statute. Oo nga po. At ikaapat, si Rodrigo Duterte ba ay nasa kustodiya ng ICC? Nasa custody nga po. Kaya apat ng pong titingnan, apat dapat, at talagang meron po yung apat na yan. Ayun. So may Oh, di ba? Naipaliwanag na maigi, mga kababayan. At naipaliwanag din natin. Di ba? Di ba? Yung jurisdiction na pinagmamalaki ni Koopman, simula pa lang ho sa Pilipinas, yan na di ba? Kayang-kaya naman ipagtanggol ni Roque kung yun lang at yun lang. Mukhang alam naman ni Roque yan. Pero, hindi daw. No, ni pagbisita, bawal si Roque. Hanggat hindi sinasabi o pinapayagan ni Koopman, mga kababayan. hindi po nalatag ninyo, no? Para maintindihan din ng ating mga kababayan. Correct. Kasi ang mas nangingibabaw na naratibo, if you look at the social media, lalo na nung mga unang part ng pagkaka-aresto at pagdala sa kanya, inuulit-ulit nila yung kidnapping. Correct. And the British-Israeli lawyer yesterday also argued that the ICC Sabi ni Inel Montero, kasama sa 43 na tao si dating Mayor Antonio Halili, ng Tanawan na inamin nila sa Senado. cannot exercise jurisdiction as the 80-year-old former president was kidnapped. Ginamit din niya ngayon yung salitang kidnap, partner na ini-echo nga ng Hindi naman humaintindihan sa kanila, mga kababayan, di ba? Adela Brasos, merong nagsasabi, hindi ko matandaan kung si Bato ba ang nagsasabi na talagang gusto na ni Pangulong Duterte na harapin lahat yan. Merong mga nagsasabi sa kanila na gusto talagang harapin ng dating Pangulong Duterte. Nung nasa eroplano ang dating Pangulong Duterte papunta doon sa The Hague, Netherlands, ano sabi niya? Siguro ang iniisip niya, mga kababayan, wala na, ipit na ako dito Hindi na ako makakauwi. O sige, pagmukain ko na lang na pinanindigan ko yung aking mga sinabi sa kapulisan. Ganun na lang. Pero mga bossing, sa umpisa pa lang, ayaw nang sumama. Umabot nga sila ng 12 oras O, di ba? Tapos, nung nasa eroplano na, parating na sa dahig, na-realize niya, wala na, ito na talaga No? I-live mo ko, sabi siguro. O, video mo ko, Middle Gia. Kakausapin ko yung mga kapulisan at taong bayan. Sabi, di ba mga pulis, sabi ko sa inyo, magtrabaho lang kayo. Tapos ako ang bahala sa inyo. Eto, pinapanindigan ko na. Sabi ni Bo Pascual, live ba to? Pinapanindigan ko na. Di ba? Kasi no choice na. Talagang papunta na siya doon at hindi na makakabalik, mga kababayan. Hindi na makakabalik. Kaya, pagmukain ko na lang hero yung aking sarili. Tapos, sabi nila Medal Dia, kinidnap. Meron namang nagsasabi sa kanila, gusto na po talaga ng dating Pangulong Duterte. Sabi din ng dating Pangulong Duterte, eto na po, sumama na ako. No? Kasi sabi ko sa inyo mga kapulisan, magtrabaho lang kayo at sagot ko kayo. Hindi maintindihan.
Magulo sila eh. Hindi sila nag-uusap-usap dyan eh. Ang Duterte camp. Sabi ni, and I quote, sabi ni Kaufman, I view it as a kidnapping, nothing more or less. It's an extrajudicial rendition. He was given no due process, just lang over to The Hague. Ano reaction po ninyo, sir? Wala namang kidnapping. Una, meron namang arrest warrant, di ba? Galing pa nga sa ICC. Ikalawa, pinadala po yung arrest warrant na to through a diffusion. At mahalaga po na it's through the red diffusion ng Interpol. Kasi ibig sabihin talagang targeted to from the ICC towards the Philippines. Kasi kung Nawala na yung mga nagko-komento dati. No? Mark, nasa na yung pinagmamalaki mong ICC? Mark, ICC ka ng ICC. Nawala na ho yung mga ganong komento. Ano? Mga bossing. Siguro mga natauhan na. Bakit? Eh, kasi yung mga DDS ang yayabang dati. Sabi, oh Mark, akala ko ba mahuhuli na si Kibuloy? O yun, nalaglag sa kamay ng batas si Buloyski. Nag-iyakan. Sabi nila, wala nang justice system sa Pilipinas kasi nahuli daw si Buloyski. No? Wala nang justice system sa Pilipinas. So ngayon naman, naka-move on, pansamantala. Si dating Pangulong Duterte naman ang sabi nila, oh, nasa na yung ICC? Nasa na yung ICC pinagmamalaki mo? Dumating ang ICC. Ayun. Nag-iyakan mga kababayan. O di ba? Ang sabi naman nila, meron naman justice system at gumagana naman ang justice system sa Pilipinas. Anak ng tinapa. Pagdating kay Kibuloy, hindi gumagana yung justice system. Pagdating naman kay Duterte, gumagana naman ang justice system sa Pilipinas. Ano ba talaga mga DDS? Sila ho nagko-kontra doon sa kanilang mga sinasabi. Kung ano yung papabor sa kanila, dapat ganun. Oh. Nung hinuli si Kibuloy, wala nang justice system ang Pilipinas. Ganito, ganyan. Hinuhuli ang isang pastor na may-ari ng universe. Oh, na merong doorknob na diamante. Nung kay dating Pangulong Duterte, gumagana naman ang justice system. Bahala kayo mga DDS kung ano-ano ang sinasabi ninyo. notice lang, ibig sabihin sa buong bansang miyembro ng Interpol. Pero ito, directed siya sa Pilipinas. Ikatatlo po, talagang sinerve naman po siya, di ba, ng ating mga authorities dito sa Pilipinas kay Mr. Duterte. At may basihan din under our domestic statute. Siguro memorize nyo na yan. RA 9851, the IHL Act, Section 17, second paragraphs, in the interest of justice. Philippine authorities may dispense with investigation and may surrender a person towards an international tribunal that is investigating an international crime. Kaya wala pong kidnapping. Sabi naman ni Lucky String, ngayon naman, ang sinasabi nila, hindi naman daw matutuloy ang impeachment. Nako, ako ang tingin ko dyan, habang talagang tumatagal, nawawala sila Bato de la Rosa. Yung mga boboto yung mga boboto na hindi ma-impeach ang vice presidente kasi kaibigan nila, kapartido nila, kaalyado nila, kaibigan nila. Habang tumatagal, nawawala ho yun sa kwento, mga kababayan. Lalo na pagkaya mga na-ICC na din. Di ba, Sir Orlando Santos? Attorney Andres, ipakituloy nyo nga po. Parang may dulo niyan na parang may isang lawyer din partner na inanalyze niya. Ang sabi? Yung dulo, paano dulo ulit no, ng provision na yon? Ang dulo, may voluntarily surrender or subject to extradition. Kaso, ang ICC po, hindi naman po siya isang bansa. Isa po siyang international organization. Kaya yung extradition po na node, hindi po nag-apply sa ICC. Organisasyon, no? Naglalaro sa 125 to 150 na bansa ang nagsasama-sama at magkakaugnay po diyan sa ICC na yan. Kaya yung ewan ko, yung mga pinaggagawa ni Greco Bellica, mga kababayan, na sulat kay Trump, sulat kay Putin. Greco, walang collab-friend dyan, no? At hindi kakayanin ni Donald Trump na isang sulat. Susulat ako sa ICC na pakawalan si Duterte, palayain si Duterte. Hindi. May mga bansa na nandiyan.
may mga bansa na magkakasama sa ICC. Oh, anak ng tinapa. Yung mga DDS iiyakan kay Buloyski. Yung mga DDS iiyakan doon sa ICC. Ano? Tapos yung mga DDS iiyak na naman sa impeachment. Sabi ni Charles Bilim, iiyak na naman ang mga Makoy vloggers. Saan? Actually, kayo yung araw-araw na mga nag-iiyakan, di ba? Kayo yung araw-araw na nag-iiyakan. Buloyski, kulong. Duterte, kulong. Impeachment, susunod. Iiyak na naman kayo. Oh, lalo na pagka itong linggo na 'to naaresto o nakuha si Bato de la Rosa. Naku, iyakan na naman kayo niyan. 'No? Mismong kay Bato de la Rosa na nanggaling. Kasama po ako sa may warrant of arrest. Oh, 'di ba? Kaya ang hindi ko maintindihan mga boss chief amo sir, ano yung pinagsasasabi ni Charles Lim na mag-iiyakan tayo? Eh, sila nag-iiyakan. O, di ba? Wala naman kayong bilang, hindi. Sinasabi mo ba sa amin yan? No? O yung paulit-ulit na tinatawag ng tatay ninyo, mag-rally na tayo, mag-EDSA na tayo, mag-isog na tayo. Putrages na yan, 32 pumupunta sa EDSA. O, nung nakulong na, ilan? O, 30,000 pinagmamalaki ninyo, 30,000 ang pumunta sa inyo. Anak na tinapa. Yun yung bilang ninyo o kung kami man, walang bilang ng mga vloggers. Okay, kung yun ang tingin ninyo Di ba, tingnan niyo yung mga vloggers ninyo diyan sa ilalim. Meron diyan sa mga vloggers ninyo, putrages na mga vloggers na yung mga vloggers nila, mga kababayan, simula kampanya 2022, kung di ako nagkakamali, nasa 50,000 yung mga followers, mga bossing. No? Natapos na kampanya, 5 taon na ang nakalipas, 56K hanggang ngayon mga kababayan. Sa loob ng 5 taon, 6,000 ang nadagdag doon sa kanilang mga subscriber. Kami pa walang bilang di wow. Kamusta na lang yung mga vloggers ninyo? No? 5 taon, 6,000 ang nadagdag sa mga followers ng mga yun. Di ba? Baka yun yung mga laway-laway lang. Yun yung talagang walang bilang.